Hindi nyo ba naisip na instead na mayroong mga pananambahan sa gabi, sa madaling araw, o mga prayer meeting, o mga prayer request to God, ba't kakaunti lang ang tao? Amen. Kakaunti lang ang tao. Kasi, ang binigay talaga sa atin ng Diyos ng pagsamba ay isang araw lang. Iyon ay pampitong araw. First Sunday, o Sunday. Pero, nangako ang Diyos, yung mga sumasamba sa madaling araw, sa gabi, at may mga extra curriculum for worshiping of God, yun ay mayroong pagkapalang tinatamo ang Diyos. Yung mga, nakita mo yung mga taong nagsisimba sa madaling araw, yan ay pinagpapala ng Diyos kasi sa totoo lang, masarap matulog eh. Pero, yung mga taong nagsasakripisyo ng Diyos, ng pagsamba sa Diyos, yun ay pinagpapala ng Diyos. Yun talaga yung may special na blessing ng Diyos. Kaya tingnan natin dito sa mga awit 134. Lumapit kay Yahweh kayong mga nagpupuri, kayong naglilingkod sa templo kong gabi. Sa loob ng templo siya papurihan, kayo dumalangin na taas ang kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Magmula sa Sion, tanggapin ang pala. Yung mga taong nagsisimba sa gabi o nag-worship sa Diyos na extra maliban sa linggo, yun ang pinagpapala ng Diyos. Kasi, yun ay, ito ay isang bendisyon sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Bendisyon ito eh. The Sunday is a special day for God, to worshiping of God. Pero, hindi talaga ito yung, ayun talaga obligasyon natin yun, nasambay ng Diyos sapagkat ito ay araw ng Panginoon. Pero ang talagang the best, upang kaya pagpalain ng Diyos, pahabain ng Diyos ang iyong buhay, paalagaan mo ang salita ng Diyos. Kaya kung minsan, midweek service, walang na-attend eh. Doon prayer meeting, kakaunti ang na-attend. Kaya sabi niya dito, lumapit kay Yahweh, kayong nagpupuri, kayong naglilingkod sa templo kong gabi. Yung mga taong naglilingkod, nag-worship sa ating Diyos, yun ang pinagpapala ng Panginoon. Yun ang pinagpapala. Huwag kayong aasa sa Panginoon na maglilingkod kayo kung linggo. Yun talaga, para sa inyo talaga yun, pero hindi yun talaga ang pinagpapala eh. Ang pinagpapala, yung mga may extra time para sa ating Diyos. Kaya sabi niya dito, kayong naglilingkod sa templo kong gabi. Kaya minsan, pahalagaan natin yung araw ng pagsamba sa Diyos. Na yung mga extra, yung halimbawa midweek service, nandun tayo. Mga ganitong gawain, andun tayo. Yung talaga ay extra effort kasi ito eh. Extra effort for you. Na ibig sabihin, diligent service for God. Na yung mga taong naglilingkod ay masipag na naglilingkod para sa Diyos. Iyon yun, ibig sabihin. Kaya sabi niya dito, sa loob ng templo siya'y papurihan, kayo dumalangin na taas ang kamay. Bakit kailangan natin itaas ang kamay? Sapagkat humingi tayo ng blessing sa ating Diyos. Na tayo pagpalain niya at pinapupurihan natin ang Panginoon. Alam niyo, bihira lang sa mga tao ang naranasan nyo na ba na magpupuri sa Diyos na parang napakahirap itaas ang kamay? Mahirap pumalakpak? Kaya sabi dito, yung mga naglilingkod sa gabi, iyan talaga yung tinatawag na spiritual mature. Nag-mature ang spiritual mo, kaya nakakapaglingkod sa gabi sa ating Diyos. Lumago ang spiritual na buhay ng isang tao. Kaya sabi niya dito, naway pagpalain kayo ng lumikha,
ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ano bang ibig sabihin ng may akda nito? Naway pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan. Iyan ang sinasabi, na makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa, kayo'y pagpalain ng Panginoon. Ito'y bendisyon po kasi ito eh. Halimbawa, sa isang taong sumamba sa extra worship of God, ikaw ay pagpapalain ng ating Diyos. Bibindisyonan ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay sumimba sa oras ng hindi pananambahan. Extra time of God for worshiping of God. Sinamba mo ang Diyos sa loob ng isang linggo sa extraordinary time para sa ating Panginoon. Wala naman hindi naman araw ng pagsimba ngayon, pero sinamba mo ang Diyos. Yan ang mahalaga dyan, yan ang maganda, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, naway pagpalain kayo ng Diyos, magmula sa Sion, tanggapin ang pala. Yung bayan ng Diyos, yung binubukalan ng pulot at langis, pulot at gatas na binubukalan ng bayan ng Diyos sa Kanaan. Ang sabi ng Diyos, magmula doon ay tanggapin ninyo ang pagpapala. Ano pa yun sa atin ngayon? Ano ba yung ibig sabihin ng pulot at gatas na bumubukal doon sa atin? Ibig sabihin, the blessing of God is non-control. Not control. Hindi kayang pigilan ang pagpapala na darating sa buhay ng isang sumasampalataya at naglilingkod sa templo kung gabi. Alam nyo, sa totoo lang, ang paglilingkod natin sa templo kung gabi o katulad nito ay bihira itong mangyari sa buhay ng tao.